at nawa maging kaliwanagan ang aral ninyo para sa amin ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. James 4:14. Life is nothing more than a mist that appears only for a little while before it disappears. Napakaigsi daw ng buhay, para lang usok sa sandali na nandiyan at biglang naglalaho. Kaya napakaigsi ng buhay para sayangin sa mga kalungkutan at mag-aksaya ng pagkakataon at pinalalampas ang mga kasiyahan. Joys, ang ating mga pag-aaral, pinagmagdan nating mga kasiyahan, kasayahan ng buhay. Salamat Panginoon dahil kayo nagbibigay sa amin ng deep happiness or joy. At nawa Panginoon, lalo namin ma-appreciate kung paano ito matatamasa sa aming buhay. That life is your gift to us. It is not a problem to be solved, but it is a gift to be enjoyed. So teach us, Lord, to have more joy and to open our hearts to many forms of joys. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Life could be full of joys. It could be filled with joys. Pwedeng natural na puno na at pwede namang punuin ng mga kasiyahan. And namely, big joys. Yung mga malalaki talagang mga kasiyahan. Proverbs 30:12, a wish come true fills you with joy. Pero gaano katagal mangyari ang a wish come true? Gaano kalaking project yan para matupad? Kaya i-identify natin siya under big joys. What are your big joys in life? Proverbs 12:4, a good wife is her husband's pride and joy. Yes, having a wife, a good wife, is a big project. It could be life's biggest project. Also the same for having a husband. So yan ang mga malalaking joy sa buhay. And big joys require a lot of time, effort, work, investment. Hindi siya madaling makamit. Hindi agad-agad. Malaking paghihirap para ma-attain yung mga big joys. Proverbs 14:10, your joy is your own. Your bitterness is your own. No one can share them with you. Talagang kung masaya ka, up to a point lang na pwedeng makisaya ang iba. At kung malungkot ka, only up to a point na pwedeng makiramay ang iba. Solo mo talaga yan. At malaking project to have a big joy in your heart. Meanwhile, salamat na lang at hindi lang big joy ang available. Because life could also be filled with little joys. Mas achievable, mas madaling gawin. Katulad nung kung nataon na hindi pala napaka-good ng naging wife mo o husband, di ang laking nawala sa'yo na big joy. Salamat, may mga little joys pa na pwedeng pampuno sa buhay. Paano ko ang mga pangarap mo hindi natupad o hindi pa natutupad? Salamat, hindi lang big joys ang meron ding little joys. Proverbs 12:25, worry is a heavy burden, but a kind word always brings cheer. So here, a kind word is a little joy. Madaling palitan ang ating mood, madali tayong mapasaya, at madali namang marinig ito kung talaga lang bubuksan mo ang iyong tenga sa tamang mga lugar. So, enjoy your little joys in life. Like enjoying nature. Nandyan lang yan. Psalm 8:3, I often think of the heavens your hands have made, and of the moon and the stars you put in place. Ito, libreng enjoyment. Pag in-appreciate mo yung mga nilikha ng Diyos, mga bituin, hangin, araw, mga sari-saring magagandang mga nilikha niya, mga halaman, little joy siya na hindi dapat pinapalampas. At bakit mas pagtutuunan natin ang pansin ng mga little joys? Kasi nga mahirap ma-achieve yung big joys. Sobrang bonus pag nangyari. So habang hindi nangyayari at kung hindi man mangyari, may mga pampalit yan. The little joys, that's why don't miss out on the little joys of life. Tulad ng everyday sounds, sights, and sensations. Mga nararamdaman mo, libreng hangin, no? Libreng mga huni ng ibon. Psalm 104:10-13, you provide streams of water in the hills and valleys so that the donkeys and the other wild animals can satisfy their thirst. Birds build their nests nearby and sing in the trees. From your home above, you send rain on the hills and water on the earth.
Maraming libreng kasiyahan. Ibukas mo lang ang iyong mata at ang iyong tainga. Psalm 51:8, let me hear the sounds of joy and gladness. So yung sound of gladness, like laughter, kahit tawa na ng ibang tao, imbes mainis ka, makituwa ka, kasi libreng kasiyahan. At pag ang tao, mas maraming kasiyahan na nadarama, lumalakas ang kanyang panlaban sa mga sakit. According to studies, pati ang kanyang resistensya sa mga sakit tumataas, kaya bihira siyang dapuan ng sakit kung siya'y masasayahin. At kung masayahin na siya, nadapuan pa siya, lalo siyang madadapuan kung malungkutin pa siya. So, pasalamat at masayahin. Psalm 119:103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. And thank God because His words are readily available to us. In the written form, in electronic form, whatever form, available ang Word of God to give us comfort and to give us direction and to give us happiness. So enjoy playing and listening to music. At lalo sa Pilipinas, kahit wala ka namang radyo o pangtugtog, nadidinig mo na yung radyo ng kapitbahay. No? So imbes mainis ka, kung hindi mo naman kayang palitan yung kapitbahay mo o yung neighborhood mo, sikapin mo na lang na ma-enjoy yon. 1 Samuel 16:23, whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Ito kasing si King Saul, masyadong maraming anxieties, masyadong maraming worries, at saka yung kanyang mga bitterness, jealousy, tinawag yun na evil spirit. At tuwing daw yung evil spirit na ito ay siya'y ginugulo, pag tumugtog na itong si David, nare-relax si Saul, he will feel better, and the evil spirit would go away. Remember, the evil spirit does not go away, therefore, Saul will feel better. No, Saul feels better, therefore, the evil spirit has to go away. Kung gusto nyong iwan kayo ng mga impaktitong kumukubabaw sa inyong likod, kumakagat-gat sa inyong batok, mumangat-gat sa inyong tenga, strive to feel good. Hindi kayo pwedeng pamugaran ng masasamang espiritu if you feel good. But if you feel jealous, angry, if you feel envious, if you feel afraid, if you are nervous, diyan ka titirhan ng masasamang espiritu. Pero oras na napasaya mo ang iyong sarili, hindi matitiis ng evil spirit yun kasi ayaw nila sa masaya. Kaya lalayasan at lalayasan ka. Remember, hindi mo na sila lalayas para ka sumaya. Magsaya ka at mag-relax para sila umalis. Kaya yung mga taong na-stress, yung mga taong nagkakaroon ng mga anxieties, kung gusto nyo talagang gumanda ang inyong pakiramdam, unahin ninyong maghanap nito pinag-uusapan natin na little joys kasi available para ka sumaya. Little joys like enjoying simple activities that bring and give pleasure. Ecclesiastes 5:18, what is the best thing to do in this short life God has given us? I think we should enjoy eating, drinking, and working hard. This is what God intends for us to do. So, alam nyo, mag-enjoy kayo. Maliliit na bagay, mga naiinom nyo, nakakain nyo, at pati ang trabaho, enjoyin nyo. Kawawa ka naman kung isinusumpa mo yung trabaho mo. Sabi mo, Lunes na naman, magtatrabaho na naman ako. Sa palagay mo, hindi ka kukubabawa ng mga impacto pagka gano'n ang pananaw mo. Sabi mo, wow, Lunes, magtatrabaho na naman ako, kikita na naman ako. Makikita ko na naman ang aking mga workmates. May mapoproduce na naman ako na something worthwhile. I will earn my keep. Therefore, you will be blessed. Kailangan humanap ka ng magagawa mo na enjoyable. O kaya, ganito, wala kang choice, ito talaga yung ginagawa mo, pag-aralan mong enjoyin. Para hindi negative ang nararamdaman mo habang ginagawa mo yon. Life could be filled with little joys like praising, thanking, and glorifying God. And it lifts up the worshiper. Bakit pagka pinupuri mo ang Diyos, umaawit ka ng mga awiting makalangit, nananalangin ka,
nagpapasalamat ka sa Diyos, why do you feel good? Because God lives in you. You are the temple of the Holy Spirit. God lives in us. God is with us. God is in us. So, kung yung Diyos ay nililift up mo, itinataas mo, inaangat mo, imposibleng maiwan ka sa baba. Kasi nananahan sa iyo ang Diyos. Aangat ka rin, aangat din ang pakiramdam mo, gagaan ka rin. Pero pag ang Diyos, iniinis mo, tinitikis mo, sinusuway mo, pinapalungkot mo, lulungkot ka rin. Kasi nga, nakatira sa iyo yung Diyos. Pwede bang palungkotin mo siya na ikaw hindi nadamay? Kaya yung taong nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, yung taong pumupuri sa Diyos, laging masayang naglilingkod sa Diyos, sila sumasaya mismo. Sila ang tunay na nakikinabang. So enjoy praising God. Enjoy thanking and glorifying God imbes mag-complain at magreklamo. And with fellow human beings, enjoy chatting and talking with people. John 4:7-9, a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Give me a drink." The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask a drink of me, a woman of Samaria?" So itong babaeng ito, ayaw niya makipag-usap sa mga Jew, dahil ang mga Jew ayaw din makipag-usap sa mga Samaritan, pareho silang hindi enjoy. Hindi naman nila maiwasan ng isa't isa. Ang liit-liit yata ng Israel na kakasalubong sila doon, nagkikita-kita sila, tapos ayaw nila magkibuan, di nagdurusa sila. Naramdaman nyo na ba yan kung may kasambahay kayong ayaw nyong kausap? May cold war kayo, hindi kayo nag-uusap ng asawa mo, ng biyanan mo, ng kapatid mo, ang sikip ng bahay nyo, di ba ang hirap nun? So, enjoy talking with people instead of suffering. So, kinausap siya ni Jesus, eventually nakipag-usap siya, and at the end of the day, both of them enjoyed the conversation. Enjoy little things like visiting people. Marami mga tao na bobor, walang magawa. Boring. Ang dami-dami mo magagawa. Nailista na natin yung iba at marami pa. Ang dami mong pwedeng dalawin. Ang dami mong pwedeng kausapin. Proverbs 25:17, don't visit friends too often or they will get tired of it and start hating you. Now, don't get this wrong. Hindi sinasabing don't visit. Sabi, don't visit too often. Why? Because the less visit, the shorter the visit, the more welcome. Itinuturo ito hindi para huwag kang dumalaw, kundi para lalong pagandahin at pasarapin ang dalawan, huwag mong sobrang dalasan at tagalan. Taga-probinsya ka, magtitira ka din sa Maynila sa kamag-anak, up to 3 days lang. More than that, kakasawaan ka na. More than that, nakalak na yung refrigerator. Diba? More than that, nakasara na yung kuryente, yung tubig, lahat-lahat. Huwag masyadong matagal ang pakikitira. No? Para hindi ka pagsawaan at hindi mo maramdamang tinatabangan na sa iyo yung mga tao. Natural lang yun. Kasi, meron nga isang bata, masikip naman yung bahay nila, may dumalaw na kamag-anak. Siyempre, nagkaiba-iba, higaan, tulugan. Sabi ng bata, ang liit-liit, "You visited us, but my life changed." Sabi ng bata, "Why is my life changing just because you are in our house?" It can really happen, and hindi naman lahat nagsasalita ng ganun. Mararamdaman mo na lang, tinatabanganan sa'yo. Pero it's good to visit. Lalo't may dala kang pasalubong. Makikitira ka sa bahay ng may bahay, dapat pag mamamalengke, nagpapadala ka ng pamalengke. O migla, uuwi ka na, malengke ka na ng good for 3 days sa pagkain. Welcome na welcome ka nun. Yung nagbo-volunteer ka magbayad ng kuryente, ng tubig, ng ganito. Pero yung naghahanap ka pa ng internet, no? Wala bang wifi? Kasi hindi ka naman man lamang nagbibigay kahit ano, talagang pagsasawaan ka nun. Visit, but be a nice visitor. Hindi yung sinasabi nilang buwisitor. Diba? Kailangan masarap na iniho-host ka kasi hindi ka pabigat. At kung hindi ka naman namalengke, hindi ka nagluluto, paminsan-minsan yayain mo yung pamilya, lumabas tayo, akong taya. Ay lagi kang welcome nun. Basta ang tao, hindi pabigat, welcome. So, alam na natin yun. Para masaya ang samahan. Life could be filled with little joys like attending social events. Lalo ngayon, matraffic. Lalo ngayon, mahal ang mga bilihin. Lalo ngayon, maraming ginagawa ang tao.
hindi talaga madali to attend social events. Mga kasala na magbibihis ka pa, para kang ibuburol, kulang na lang bulak sa ilong, init na init ka, kating-kati ka doon sa mga suot mo na kung ano-ano, magre-regalo ka pa, tapos ang tagal-tagal bago magpakain, pipila ka pa sa buffet. Di ba, hindi man madaling maging bisita ngayon. But, ganun ang buhay. Pag may event ka, dadalaw sila. Pag may event sila, pupunta ka rin. Nagregalo sila, magre-regalo ka rin. Kasi nandun ang sarap ng buhay sa bigayan. Huwag lagi nating indahin na nakakatamad naman, ang hirap naman. Try to find joy in such activities because there's a lot of joy all the time. Kuminsan kahit tinatamad kang pumunta, pero nung nagpunta ka na, napasarap ka ng kwento, nakita mo yung mga taong matagal mo hindi nakikita, nagpapasalamat ka na rin at the end of the day na nagpunta ka. So sipagan ang pag-attend sa mga ganitong event, lalo sa pakikiramay sa mga may sakit, sa mga namamatayan, kasi nangyayari din sa atin yung gano'n na tayo naman ang mga ngailangan ng pakikiramay. John 2:1-2. 3 days later, Mary, the mother of Jesus, was at a wedding feast in the village of Cana in Galilee. Jesus and his disciples had also been invited and were there. So si Jesus, dumalo din ng maraming mga pagtitipon. Sa katunayan, ang kauna-unahang himala ni Jesus ginawa niya dito sa wedding party. At ang himala niyang ginawa, hindi masyadong profound, hindi masyadong malalim na nagpagaling ng may sakit, nagpalaya ng mga taong inaalihan ng masamang espiritu. No. The first miracle of Jesus was to extend a party, to extend the fun by supplying wine. Because there was no more wine, He turned water into wine. Para huwag mo nang mag-uwian, tuloy pa ang ligaya. You see, ang ibinibigay ni Jesus na importansya sa pagsasaya. Na yun ang naging una niyang himala. Ewan ko kung saan inimbento ng mga Kristiyano na biglang bawal ang wine sa buhay. Samantalang unang-unang miracle ni Jesus is to produce wine. Masamang malaseng, yun ang point. But table wine? Hindi yun pinagbabawal kahit kailan. Imbento lang ng simbahan yun. Siguro dahil sa dami ng abusero na nalalasing, pinagbawal na lang para simple. Pero walang ganon sa Bible. Ang masama ay malasing. So, enjoy little joys like meditating and praying. It is readily available. It's just between you and God. You can always do it. Psalm 119:15, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. Ang laking ginhawa, ang laking ligaya, ang laking kapayapaan ang idinudulot ng pagbubulay-bulay. Panalangin, pananahimik. What are the benefits of little joys? Little joys help people through pain. Proverbs 15:4, kind words bring life, but cruel words crush your spirit. So here, speak kind words. Mabuti yan para sa inyo, sa nakikinig sa inyo, at mabuti sa inyong nakikinig at doon sa napakinggan. Little joys help people through sorrow. And there are many sorrows in life. Proverbs 15:30, a friendly smile makes you happy. A good news makes you feel strong. So receive and give smiles and good news. Mga kapatid, try not to be the bringer of bad news. Nagtataka ko sa iba, kandarapa na maunang magbalita ng pangit. May namatay, may nagkasakit, may nahulog, may nadaganan. Kandara pa sa pag-uuna-unahan ng pagbalita. Gusto niyo ba na ang bibig niyo ang pinagmumulan ng sad news na nakakapagpalungkot sa iba? Wise people defer telling bad news and wait for other more foolish ones to be the ones to break the news. Matalino ka, ayaw mong sa'yo manggaling yan. Nananahimik ka na lang dahil may ibang madadaldal na siguradong mauuna. At yung mga negative feeling nung nakarinig noon sa palagay nyo, hindi tatalbog at tatalsik doon sa medala ng news, nadadamay din siya. Huwag tayong lagi nagmamadali sa pagsasabi ng bad news. Dapat sa good news. Kasi yung cheer, yung happiness, tatalbog din yun sa'yo. Madadamay ka rin doon. Pipiliin natin kung anong binabalita natin at kung anong uri ng newscaster tayo. Do not be a prophet of doom.
Do not always tell people about things that scare them, that take away their happiness, that make them feel bad. Bakit tayo magiging ganung uri ng prophets when we can be prophets of cheer, prophets of happiness? So, little joys help people through hardship. Proverbs 17:1, a dry crust of bread eaten in peace and quiet is better than a feast eaten where everyone argues. There's a lot of hardship. And even in luxury, in plenty, people still find ways to trouble themselves with quarrels. Kaya, mas mabuti ikaw na lang yung nagbibigay ng kapayapaan. Nagbabawas ng bigat ng kapwa. Nagpapagaan ng kanilang mga dalahin. And little joys help bring people through boredom. Maraming boredom ang buhay. Kahit mayaman, kahit maraming na-accomplish, nabobore pa rin. Katulad ni Solomon, Ecclesiastes 2:11 and 24. Then I thought about everything I had done, including the hard work, and it was simply chasing the wind. Nothing on earth is worth the trouble. The best thing we can do is to enjoy eating, drinking, and working. I believe these are God's gifts to us. Solomon, a very accomplished man, the wisest ever, the richest to ever sit on the throne of Israel, said, wala namang halaga lahat yan. Ang mabuti pa, enjoyin nyo na lang yung mga maliliit na bagay, tulad ng pagkain, ng pag-inom, pakikipagkwentuhan, pagtatrabaho. Doon na lang nyo buuin ang inyong kaligayahan. Ako, nagawa ko na lahat. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. I have accomplished everything. I've been there, I've done that. But I tell you, wala rin namang kwenta. Huwag na kayo sobrang maghanap ng mga malalaking bagay. Kasi kahit ka ng kalaki ma-accomplish mo, mababore ka pa rin. Kahit gaano ka kaganda, discontented ka pa rin sa kagandahan mo. Kahit gaano ka kayaman, naiinggit ka pa rin sa iba. So ganoon, kung may na-enjoy kayo sa buhay ngayon, maliit na bagay, mapalad kayo, enjoyin nyo na yan. Huwag na kayong maghanap ng kung ano-ano. Because these big things are like ends of rainbows. You chase after them, and when you get there, it's not there. Parang hangin na hinuhuli yun, matapos mong madakma, wala naman pala. Little joys help people through doubt and anxiety. Proverbs 12:25, anxiety weighs down the human heart, but a good word cheers it up. Napakadaming sinasabi ng Proverbs tungkol dito yung magandang salita, nakakapagpagaan ng kabigatan ng kapwa. Nakakapagpaligaya sa malungkot, nakapagbibigay ng lakas ng loob sa pinanghihinaan ng loob, nakakapag-angat imbes nakakapaglubog. So mga kapatid, be angels of good words, not bad words. Kung may sasabihin ka sa kapwa, hanggat kaya mo, yung nakakapagpasaya sa kanya, hindi yung nakakapagpalungkot. Yung nakakapagpalakas ng loob, yung nakakapagpalakas ng pananalig, hindi yung nakakapagpababa ng pagtanaw sa sarili, nakakapagpadiscontento. Piliin natin ang mga salita natin dahil laging may effect sa iba. At kung anong effect nun sa kanila will boomerang back to you. Maybe not today, but another day. Because we harvest what we plant. We keep what we give away. We receive what we give away. Minister to people. Be an agent of happiness instead of loneliness. Now, little joys come easy and are usually for free. Kaya mas mabuting mag-focus tayo on little joys habang unti-unti natin binubuo yung big joys, while in the process, or even if it doesn't happen, we never default on the little joys that are available freely, easily, every day. Ecclesiastes 2:24, paulit-ulit si Solomon, the best thing we can do is to enjoy eating, drinking, and working. It is the gift of God. So, fill your life, your day, your days, your moments with little joys. And take note that busyness is a major obstacle to enjoying small joys. When you're too busy to appreciate a beautiful sunrise or sunset,
you are too busy. When you are too busy to enjoy hearing the giggle and laughter of a small child, you are too busy. If you are too busy na umattend ng kaasalan o ng lamayan o ng libing na mararanasan mo rin naman, you are too busy. If you are too busy to drop what you're doing to listen to someone who needs your attention, you are too busy. Dapat marunong tayong mamili kung anong magpapasaya sa inyo o sa kapwa, priority yun. Kasi hindi mo naman alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo rin alam kung buhay pa yung kapwa mo bukas. Kaya, pag may moment, don't let it pass. Make time, make room for little joys. Ecclesiastes 3:9 and 11, accomplished na si Solomon, pero sabi niya, what do we gain by all our hard work? God makes everything happen at the right time. Kahit anong pagsisikap mo, pag hindi tama yung panahon, hindi rin yan magbubunga. So huwag pilitin. Huwag sobrang katukin at piliting buksan ang pintong nakasara. Maraming ibang pintong nakabukas. Huwag sobrang ipilit ang ayaw tumubong halaman. Huwag hukayin yung itinanim mo para i-check mo kung tumutubo. Let time pass. At kung sensitive tayo sa Spirit ng Panginoon, mararamdaman natin kung kailan ang tamang panahon para sa lahat ng bagay. At sinabi naman sa Ecclesiastes chapter 3, for everything there is season and a time for every matter under heaven. May panahon ang lahat. May panahon para bitawan mo ang iyong ginagawa dahil merong umiiyak na nangangailangan ng iyong kalinga. May panahon naman na putulin mo na ang iyong pagpapahinga dahil kailangan ka na magtrabaho para sa iyo o para sa iba. Ecclesiastes 4:5-6, they say that we would be fools to fold our hands and let ourselves starve to death. Maybe so. But it is better to have only a little with peace of mind than be busy all the time with both hands trying to catch the wind. Isa naman daw talagang kahangalan na magpakatamad-tamad hanggang magutom. Pero sabi niya, may mga panahon din na mas mainam na konti na lang ang ating tinatamasa, pero tahimik naman ang loob natin. Kesa sobra tayong abala, parehong gumagawa ang pareho nating kamay, ang ating dinadakma lang naman hangin, wala rin matapos mong dakmain. Now, to know the difference, when to relax, when to work hard, that takes wisdom. Kaya kailangan natin ng day-to-day guidance of the Holy Spirit. Hindi ko maraming ginagawa ay marami na na-achieve. Kumisan pa nga, sa hindi paggawa, dun kami na-achieve. Do not mistake activity for achievement. Hindi ko mo busy ang tao, mahusay na tao na siya. If you're too busy to be kind, too busy to be nice, you are too busy. Ecclesiastes 4:4, then I realized that we work and do wonderful things just because we are jealous of others. This makes no more sense than chasing the wind. So alam nyo, maraming masipag, maraming achiever, maraming trying very hard. Inggit lang kasi sa iba nakikipag-contest. Gusto lang, mas marami silang magawa, mas marami silang ma-accomplish. May hinahabol lang sila na record para ma-beat. May taong gusto nilang higitan, kaya sila nagkakandara at nagpapakamatay sa pagiging super-duper excellent. Hindi dahil they love excellence, competitive lang sila. At sinasabi ni Solomon, paghahabol lang yan sa hangin. Bakit? May taong malayo, hahabulin mo. Pagod na pagod ka, nung abutan mo siya, pagtingin mo sa mas malayo, meron pa rin tao doon na mas una pa rin sa'yo. So hahabulin mo na naman yon. Hanggang kapusi ka ng hininga, pag inabutan mo yon, sa kabilang liko, meron pa rin nauna pa rin sa'yo. Kahit anong gawin mo, may nauna at may nahuhuli. Kaya sinasabi, do not become vain or bitter. There will always be greater and lesser persons than yourself. And the secret is to do your best
to be happy where you are, where you could be doing your best. And that should be enough. And you do your best because you have something more to give, not because you're competing with someone. Kaya tiyakin natin yun, gusto mo lang na magandang bahay dahil gusto mong guminhawa kayo, hindi dahil para mas maganda yung bahay mo kay kapitbahay. Na gusto mong mataas ang grade ng anak mo para mas marami siyang matandaan sa mga pinag-aaralan, hindi dahil para matalo niya lahat ng classmate niya. Achieve for the sake of being very good and excellent, not to outdo another person. Ang hirap-hirap yata nung nagtagumpay ka dahil nagpagulong-gulong ka, nagpatiwa-tiwarik, nagpabitin-bitin at kung ano na ginawa mo parang ma-achieve mo yun. Samantalang yung iba, likas lang yung ginagawa nila, normal lang, dumadating sa kanilang kandungan kasi pinagkakalob ng Panginoon. Huwag pilit na pilit. Huwag yung stress na stress ka para ka lang may magawa. Dapat natural lang. Likas lang yung pace, yung speed, yung nakukover mo na ground para hindi ka mapudpod at magasgas. Ecclesiastes 4:7-8. I have noticed something else in life that is useless. Here is someone who lives alone. He has no son, no brother, yet he is always working, never satisfied with the wealth he has. For whom is he working so hard and denying himself any pleasure? This is useless too, and a miserable way to live. Sabi ni Solomon, sobrang pagpapahirap mo sa sarili, pagtitipid, pagjejeta, pagtitimpi, pagtitiis, para kanino? Lalo kung wala ka naman talagang definite na bibigyan, pamamanahan, pagiginawahin, bakit mo pinapahirapan na yung sarili? Walang kabuluhan yan. Dapat enjoyan mo kung ano yung meron ka. Huwag yung tipid ka ng tipid, ipon ka lang ng ipon, tapos bigla ka namatay. Iba lang ka nag-enjoy. Paano po kung humaba ang buhay ko? Well, magtipid ka para pag humaba yung buhay mo, merong natira, pero pag bigla ka namatay mamaya, may na-enjoy ka rin. So yung gitna, balance. Huwag kang tipid ng tipid, ipon ang ipon, na para bang mabubuhay ka ng pagkatagal-tagal. Kung hindi nangyari yon, hindi lugi ka. Pero kung ginastos mo naman lahat, tapos humaba yung buhay mo, lugi ka rin pagdating ng panahon na yon. Kaya dapat pareho lang. You save a little, you spend a little, you give a little, para balance. And do not be ever so busy. Ecclesiastes 5:18, what is the best thing to do in the short life God has given us? Ayun na naman. I think we should enjoy eating, drinking, and working hard. Balance. Laging may working hard. Hindi lang eating, hindi lang drinking. May working hard. Balance. Para na-earn mo yung kinakain mo. And very importantly, learn to pause. Slow down. Psalm 46:10, be still and know that I am God. Manahimik ka, mag-isip-isip, magbulay-bulay, para marinig mo ang tinig ng Diyos. Para maramdaman mo yung kanyang tapik, yung kanyang hagod sa'yo, pagka hindi ka masyadong busy. And it's very important to rest. Exodus 23:12, work the first 6 days of the week, but rest and relax on the 7th day. It doesn't matter where it falls. What is important is the spirit of the law, that every 6 days of work must be broken by a 7th day of rest. So kung ang off mo, Tuesday, edi yun ang Tuesday, yun ang rest day mo. Hindi mo kailangang itapat pilit sa Sabado yun. Na wala kang katrabaho, may nag-offer sa'yo, biglang walang rest day ng Sunday, hindi mo pa tatanggapin eh. Gutom na gutom ka na nga, hindi mo napapakain yung pamilya mo. Eh di mag-rest ka kung kailan ka binigyan ng off, Thursday o Friday. Ang mahalaga, hindi tuloy-tuloy na 7 days of work, merong isang rest. And rearrange your time so that you could accommodate the little joys that we have been talking about. Proverbs 16:1, we humans make plans, but the Lord has the final word. So ipinapa-approve sa Panginoon yung ating schedules. Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Huwag mong panghawakan yung malayo.
hindi mo alam kung nandun ka pa pag dumating yon. So gawin na ang lahat ng ito. Balanced. And do not freeze, do not waste life and time waiting only for the big joys. Habang hindi pa natutupad ang lahat ng pangarap, hindi pa dumadaki malalaking mga plano, matutong mag-enjoy ng maliliit na bagay, and do not put your life on hold just because your big dreams are not yet happening. At wag puro tipid ng 10 years para magbakasyon on the 10th year, isang one big time vacation, paano nga kung sa 9th year, bigla kang tinamaan ng kidlat, kinain ng lupa, nasa gasaan ng tricycle, o tinuka ng alakdan, di hindi na nangyari yung big vacation. So yung mga little vacations ka every week, every month, every year, at may big ka pa, kung abutin mo pa yon. Pero wag tipirin ang lahat para isang one big time enjoyment. James 4:14, tulad ng ating opening verse. Life is nothing more than a mist that appears for only a little while before it disappears. Life is short, but it is always long enough if you schedule what your life should do. If you observe good timing. So recognize and enjoy all the little joys that are abundant and easily available, and get the most out of time. Psalm 90 verse 12. Teach us to use wisely all the time we have. Dear God, thank you for reminding us that life is a gift, that there are big joys and there are little joys, and we can be ready and we can enjoy both. But knowing that the big joys don't always come around, teach us, Lord, to know, recognize, appreciate, and enjoy the little joys. Turuan nyo kami not only to receive little joys, but to be givers and dispensers of it. Na kami man, Lord, maging daluyan ng pagpapala mo sa iba, pagbibigay ng mga mumunting mga kasiyahan, na pag naipon at pinagsama-sama, ay daig pa yung mga malalaking kasiyahan na pamisa-misa lang dumarating at kuminsan di naman dumarating. Make us wise. Make us sensitive. Teach us to number our days. Think about these things. Spend some time with the Lord. Magbulay-bulay kung ano ang kahulugan, ano mga dapat gawin para mga little joys na ito maging laging nandyan at huwag natin mapalampas. Dear Lord, as your people ponder the meaning of these words in our individual lives, teach us, be with us, fellowship with our spirit, give us wisdom. Spend some time in quiet reflection.